So, hi mga loves! Maperang gabi sa inyong lahat. So, ayan. Happy Diwali sa inyong lahat at sa mga kapatid natin na Indian or sa mga nagsiselebrate nito sa country ng Indian ka. So, ay mga loves ko, doon pala sa mga these three, actually tapos na kami mag-celebrate ng Diwali. So, Happy Diwali sa inyong lahat. So, sumain yung lahat ang magandang kalusugan and maraming masaganang buhay. So, kami tapos nang i-celebrate ang birthday ni Lakshmi. So, ang aking mga distributor loves ay mga nagsiuwi na. So, ayan, siguro sila ay mga natutulog na ngayon dahil sila ay tapos na rin kumain. So, sa mga distributors, practitioners, ingat kayo mga loves ko sa biyahe nyo pabalik ng Manila. So, ngayong gabi loves, tuturuan ko kayo kung paano mag-house cleansing. Pero bago ko kayo loves turuan mag-house cleansing, meron loves kasing ito, maraming nagtatanong sa akin nito. Actually, sagutin ko lang isa-isa. Ang tanong kasi nila is, Mamu, ano ang dapat naming dalhin pag kami ay lilipat ng bahay? So, yan kasi ang karamihan tanong. Dahil marami na rin loves kasing naglalabasan na kung ano-ano ngayon na dapat dalhin sa lilipatan na bahay, gusto ko kayo loves bigyan ng isa sa mga alam ko na makakatulong sa inyo. So, syempre loves, pag lumipat tayo ng bahay, ng apartment, ng bahay, ng condo, o kung ano pa man, or kung magbubukas ka ng negosyo, so, ang unang pumapasok sa isip kasi natin is, paano magiging prosperous ang bahay na to, or paano magbibigay ito ng kasaganahan sa atin, or kung paano tayo mag-grow sa bahay na to. So, lagi lang natin loves tatandaan, ito ang isa sa rules. Pag lilipat ka ng bahay, or kukuha ka ng tindahan, lagi kang bibili ng bagong walis tambo. Walis tambo, walis tingting. Wag kayong magpapasok ng lumang walis tambo o kaya walis tingting sa bahay na lilipatan nyo or sa bagong bahay na uupahan nyo or lilipatan nyo. Bakit? O siguro tatanungin niya, bakit mama hindi pwedeng luma? Hindi pwedeng galing sa bahay namin, ganun. Dahil loves ang kasabihan, pag ang lumang walis tambo ay binitbit mo sa bagong magiging tahanan mo, is like, parang binitbit mo lahat ng bad energy na nasagap ng walis tambo na yon doon sa bahay kung saan ka titira uli. Kaya tandaan niyo my loves ko, mura lang naman loves ang walis tambo, like 100 pesos lang, and then ang walis tingting loves is 12 pesos lang. So, wag kayong magbibit-bit ng mga lumang walis tambo and then walis tingting sa bahay or tindahan na uupahan nyo. Tandaan nyo, loves, dapat bago ang gagamitin nyo doon. So, pangalawa nun, sorry, loves, nilista ko kasi dito para hindi na ako. So, pangalawa nun, loves, huwag nyo kalimutan magdala ng bread, tinapay. Yes, tinapay, cake, or kung ano man. Basta, huwag nyo kalimutan magdala ng bread, ng asin, at saka ng honey. So, ito loves, mga ito ay nagre-represent ng abundance, good luck, and sweetness ng buhay ninyo. So, ang sweetness dito is yung honey loves. So, yun ang mga unang bagay na ipasok nyo sa loob ng bahay ninyo. Syempre loves, ang abundance dito loves is yung salt, and then loves yung good luck is yung bread. So, yan loves, tatlo na yan ang una nyong ipapasok sa loob ng bahay ninyo. And then, syempre loves, alam ko dun sa iba, yung mga apartment na nililipatan natin is minsan fully furnished na yun, di ba? But then,
Sa ngayon, sabi ko nga sa inyo, kasi trending ang evil eye, dapat loves yung south sector ng bahay ninyo, ang color niya is, hindi naman yung blue na blue, hindi yung dark blue, kundi yung medyo mapusyaw na blue. Ito loves ay kasabihan na para yung evil eye or yung mga tao na may inggit, alam niyo na yun, pag pinapasok niyo doon, at least hindi maiiwan, mabibitbit nila kasi mapuprotektahan kayo ng color na kulay blue na yon. So, susunod loves, itong fennel na to is fennel seeds. Hindi ko sure kung makakabili kayo nito, but then, ito ay optional lang naman. Itong fennel na to loves is sinasabi to sa harapan ng pintuan, para loves ito sa mga sandata to para sa mga unseen. Kasi syempre, pag bago yung bahay, hindi natin loves alam kung meron tayong, kung may multong kasama tayo, engkanto or whatsoever. But then, itong fennel seeds na to loves is magiging magiging sandata nyo para dun loves sa mga hindi natin nakikita. Ngayon loves, yung isa, dapat mag-sprinkle kayo ng salt o maglagay kayo loves ng salt sa mga gilid-gilid ng bahay, ay sa gilid ng buong bahay na yon. Kunyari, sa room, di ba may 4 corners siya? So, 4 corners loves ng room na yon is lalagyan nyo loves, or mag-sprinkle kayo may love ko ng salt. Or dun loves sa may sala, ganyan. But then, kung kayo naman may loves ko ay merong alagang mga hayop, bali, siguro loves i-secure na lang. Ilagay na lang sa mga may ilalim loves ng mga sofa, ganyan. O kaya loves ng, yung hindi nila loves maaabot. Kung merong mga cabinet, ganyan. Kahit ilagay nyo na lang siya sa platito. And then, dun nyo na lang siya, kumbaga, palitan nyo na lang siya once na malusaw. Tapos, loves, dapat, kung kayo ay lilipat or bago lumipat, loves, ng room, i-open nyo muna lahat ng bintana, pintuan, and then, loves, pabayaan nyo mag-flow yung hangin papasok. Kasi yun ay way of cleansing din. Para, loves, mawala, loves, yung mga negative energy. Kung yun, loves, ay tinirahan ng mga, or may naunang tumira sa inyo, ganyan. So, at least, loves, makarelease sila. And then, loves, next is, pwede, loves, kayong gumamit ng, tawag dito, nakalagay dito, is essential oil. Pwede kayo may loves kung gumamit ng essential oil, like, lemon oil, rosemary, ganyan. Para loves lang to pang purify, or ito loves is way of pang cleansing. Doon ko siya mamaya, i-explain pag nandun na tayo sa house cleansing. And then, syempre, my loves ko, next is mag-sage kayo. Actually, incense kasi ang pinapagamit ko. So, mag-incense kayo, loves. Yung incense na nabibili, loves, sa may palengke, o kaya, loves, nabibili, loves, sa may simbahan, pwede na yon. So, pwede nyo siyang ipaikot, pero dapat nasa center lang siya, loves, ng inyong bahay, tapos pabayaan nyo na lang siyang umusok doon. And then, loves, next naman, po pwede din may loves na umikot kayo pa-counterclockwise sa inyong bahay, mula taas, pababa, kung walang taas, doon sa mga room, palabas, habang sinasabi niyo, loves, yung spell na to. Pwede niyo, loves, dasalin to, or po pwede, loves, kung meron kayong sariling dasal, pwede naman din yon, di ba? So, ito, loves, yung dasal na aking ginagamit every time, loves, na nagki-cleanse ako, or meron akong bahay na bibindisyonan na bago. So, I found my happy home at last. Fill this place with joy and love. Send your blessings from above. So, I claim it. So, ganyan, loves, lagi kong sinasabi. And then, kung feeling niyo, loves, na parang hindi enough yung mga ginawa niyo na to sa paglipat niyo, or kasi hindi niyo naman agad-agad mararamdaman yan, love, hanggat hindi kayo nakakatulog ng mga 1 linggo dun sa bahay na yun, di ba? So, kung parang 1 linggo, parang feeling niyo may mga nagkakasakit, ganyan. So, ito, loves, yung susunod natin, loves, na ituturo ko sa inyo, ito na, loves, yung dapat yung gawin. Kasi ito na, loves, yung mas deeper
na house cleansing talaga. So, ayan love, sa recap lang natin, dun sa mga maglilipat love ko ng bahay, yung loves yung dali nyo, bagong walis tambo, walis tingting, tinapay, asin, at saka honey. So, ayan loves yung dali nyo sa loob ng inyong bahay. So, punta na talaga tayo loves ko sa paano nga po mag-cleansing. Ito kahapon, post ko to. So, anong ibig sabihin ng cleansing loves? Cleansing ng bahay. So, ang ibig sabihin nito loves is pag-alis ng mga negative energy sa loob ng bahay natin. So, bakit tayo nagkakaroon ng ganito loves sa loob ng bahay? Madalas loves, ito ay dala ng ating emotion. So, kunyari, ang nakatira sa loob ng bahay loves is kayong mag-asawa, plus, kunyari, meron kayong 3 anak, so 5 kayo. So, syempre loves, iba-iba tayong tao. Iba-ibang tao, iba-ibang emotion. Kung ang mag-asawa ay nagtatrabaho, ang bahay ang kanlungan. So, every time na papasok yan dyan, loves, na mamagnet or na-absorb ng buong bahay natin, yung energy or yung negative energy na dala-dala natin. That's why minsan, di ba, all of a sudden, yung bagets, ganyan, healthy sila, tapos bigla silang parang bukas may sipon na, bukas may lagnat na, bukas may sakit na, bukas hindi na natin alam kung anong nangyari. Dahil yan lang sa bad energy na bitbit natin. And then, yung 3 bata loves, pwede din sila loves mag-draw ng negative energy. Bakit? Syempre may loves, kung ang mga bagets ay pumapasok sa school, meron yung mga nakakasalamuhang bata loves, na itong mga bata na to, hindi naman natin alam loves kung happy ba yung bahay na meron sila, namumblema ba siya, kasi loves ang kabataan, alam mo, hindi mo lang bigyan ng baon yan, masama na yung loob niyan. And then, pagpapasok yan sa bahay, alam niyo yan, magmumuryot, ganun. So, yun loves is isas din sa way ng pag-draw ng negative energy sa loob ng bahay natin. And once loves na maghalo-halo na yan, yun na loves, doon na loves magkakaroon ng collapsion. So, magkukulapse na loves, meaning, magkakaroon na ng unidentified na sakit, bigla nang magkakaroon ng problema sa pera, magiging mainitin na ang ulo ng bawat isa, pagkatapos loves, doon na yung loves papasok na magkakaroon tayo ng bad attitude. Bad attitude loves meaning, lahat ng mali sa kapwa natin, nakikita natin, but never natin nakikita yung sa sarili natin, di ba? Doon na loves pumapasok yung pagiging chismosa, pagiging marites, pagiging inggitera, pagiging hindi kontento, na parang lahat ay parang feeling mo, kalaban mo siya, or parang feeling mo kakompetensya mo siya. So, yun loves kasi, nagpo-form na yung negative attitude dahil loves sa negative energy na nasa loob ng pamamahay natin. So, yun yung kahapon na dapat ila-live ko, pero dahil nga may ritual kami, hindi ko siya loves na live. So, pag ganun loves, ano ang kailangan doon? So, syempre loves, pag financial loss na ang pinag-uusapan, na tutuliro na ang utak natin kasi hindi na natin alam kung paano tayo or kung saan tayo kukuha ng pera. Nagkakaroon tayo ng shortage, nagkakaroon tayo ng kumbaga parang may enough na pumapasok na funds, pero parang alam mo yun, parang dadaan lang siya. Kung ikaw ay sumusweldo ng 100,000 a month, parang feeling mo 100,000 hindi ka siya. Bakit? Tapos kung ikaw man ay may pera, parang lalabas lang siya kasi merong may sakit sa family, di ba? Or kung ikaw ay may gusto, parang kulang pa rin. Bakit parang ganon, di ba? So, yan loves ay kailangan na ng mga deep cleansing niya. So, paano yun? Turo ko sa inyo. So, loves, tandaan nyo, pag ganyan na ang nagiging problema nyo, ibig sabihin, malala na ang negative energy na naka-ikot sa inyo. So, ang kailangan unang linisin dyan, loves, ay ang bahay ninyo. Tandaan nyo, loves, pag stress tayo, ang bahay natin ay magulo. And pag, loves, ang bahay natin ay magulo, mas lalo tayong mai-stress. Kasi, loves, masakit sa mata yun. Kumbaga, wala kang
wala kang peace of mind kasi makikita mo magulo ang bawat sulok ng bahay nyo. So, dapat loves yon, kalmado ka lang, and then, huwag mong biglain, pero paunti-unti mong linisin. Paunti-unti kang mag-ayos, alisin mo yung mga gamit na alam mong hindi mo na magagamit, ilagay mo sa isang lalagyan, ayusin mo yung mga gamit na alam mong pwede pa magstay sa'yo. And after that, my loves ko, ito na yung ingredients. Kumuha kayo ng isang timbang tubig. So, isang timbang tubig, wala kasi kung, yung model. Kumuha ka ng isang timbang tubig, loves. Ngayon, sa isang timbang tubig na yon, lagyan mo yung loves ng isang bote ng dato puti. So, narinig nyo, loves, pinangalanan ko na, dato puti. So, ilagay nyo yung isang bote na maliit na dato puti dun sa isang timbang tubig na yon. And then, yun yung gagamitin mo na panglinis sa loob ng bahay mo. So, pag naihalo mo na yung dato puti na suka sa may isang timbang tubig, gamitin mo yung kanang kamay mo. And haluin mo ang tubig ng pakanan. So, pag hinalo mo ang tubig ng pakanan na ganon, sabihin mo lang, my loves ko, na lahat ng dadaanan ng tubig na ito ay, kumbaga, loves, malulusaw or tatangayin niya ang negatibong enerhiya ng bahay na ito. So, kumbaga, loves, paikutin mo lang pakanan yung kamay mo ng 13 times, tapos i-claim mo na siya. So, after ng loves, pwede mo yun hatiin. So, pag hinati mo yun, kung ang umpisa ng paglilinis nyo, may love ko, ay bintana, so, kuha ka ng isang basahan, and punasan mo yung mga bintana, punasan mo yung mga tukador, punasan mo yung doorknob, punasan mo yung pintuan nyo, loves. Kasi yan, loves, dyan dumidikit ang mga negative energy, ang mga dingding. Syempre, loves, hindi lang ng sala, kung hindi, loves, ng kusina. And most important, loves, is ng kwarto natin and also ng kama natin. Kung saan tayo nahihiga, kung saan niya ina-absorb ng, kung ito ang uma-absorb mostly ng negatibong emotion natin. So, syempre, yung kama natin yun, yung kwarto natin yun, kasi dun tayo nagpapahinga. So, yun, loves, dapat linisin nyo yun. And then, yung floor nun, yung matitira nun, yung loves, yung ipanlinis nyo as pang-mop, ganyan. So, syempre, may matitira doon para walang sayang, loves. So, yung pinaggamitan nyo nun, and then yung pinaggamitan nyo, loves, nung pinang-mop nyo, yun naman, loves, ang panlinis nyo, loves, ng inyong terrace, o kaya ng inyong garahe. O kaya, may loves, kung sasabihin nyo, mama, wala kaming garahe, wala kaming terrace, so wala namang problema dun, may loves ko. Di ba yung labas ng bahay nyo ganon, kalsada? O dun mo siya, loves, dilig. So, way of cleansing pa din yung, loves, yung pagdilig ng pinaggamitan nun. So, tulad, loves, na sinabi ko, walang tapon o walang panghihinayang doon. So, kung ang itatanong nyo naman, mamo, kailan or hanggang kailan namin dapat gawin to? So, loves, pwede nyo itong gawin. As long as nararamdaman nyo yung negatibo na enerhiya na nakapalibot sa inyo. And of course, hindi dun yung loves matatapos. Dahil pagkatapos ng loves, ang i-cleanse mo naman ay ang sarili mo. So, kung paano ka nag-cleanse ng bahay, yun din, loves, ang way ng cleansing ng sarili. Ang pagkakaiba lang dun, may loves ko, sa isang timbang tubig, lalagyan mo siya ng isang bote ng sukang dato puti. And then, my loves ko, yun yung unang buhos. So, pangalawang buhos. Pagkatapos, my loves, kung meron kayong body scrub made of salt, pwede nyo yung loves pang cleanse. Pag wala kayo ng loves, bumili kayo sa akin, meron ako nun. And then, after that, pag naka 13 days ka ng pagki-cleanse, loves, ng sarili mo, gamit ang suka and then yung body scrub made of salt, okay na yun, loves. Kasi kahit pa paano, loves, na-cleanse mo na yung sarili mo, physically,
And I think makakatulong yun sa inyo mentally, emotionally, spiritually na talagang makikleanse kayo. So after that, i-advise ko kayo loves gumamit ng honey bath soap o kaya honey scrub salt o kaya sugar scrub salt o kaya sugar bath soap. Bakit? Para loves makapag-attract kayo ng alam mo yun, sweetness. Hindi lang love sa love life nyo, kundi loves pati na rin sa financial na pamumuhay nyo or aspeto nyo. So, yan loves ay gawin nyo kasi yan loves ay proven and then tested loves. So, syempre bago ko yan i-share sa inyo loves, ginawa ko na yan sa sarili ko. So, di ba? Kasi hindi ko naman masasabi loves sa inyo na ganito kung hindi ko naman din siya loves ginawa sa sarili ko. And then, bakit ko kayo tinuturuan ng ganito? Bakit mo kami tinuturuan gumamit ng suka? Ganyan. Kasi loves, tandaan nyo, kahit anong charms ang isuot nyo, pag negatibo kayo, hindi matatanggal yun doon. So, ang kailangan nyo talaga ay literal na pantanggal. And sa witchcraft loves, ang suka is for cleansing and also for protection ng ating aura. So, kaya loves, sinuturuan ko kayo gumamit ng suka. Yun loves yung hindi siguro na ituturo ng ibang katulad ko or ng ibang pinanunood nyo ng nagla-live. Kasi sila, magla-live sila, and then magsasabi sila ng items, and then sa kanila nyo bibilin. Ako, sinasabi ko lang sa inyo, meron din kami ng scrub salt, kasi baka gusto nyo, pero pwede din kayong gumamit loves ng scrub salt na nabibili loves sa labas. Kasi same lang yun eh. Intention nyo lang din ang magpapagana doon. And yung mga items na katulad ng mga binibenta namin, mga charms, yan loves ay tumutulong lang na mas lalo kang maging positive. Kay Miss Jelly, lahat po kami sakit na naman, nilalagnat na naman ng anak kong panganay. Ganun ma'am yung gawin nyo. Isang boting suka na dato puti, ihalo nyo siya ma'am sa may isang timbang tubig. Ipanglinis nyo ma'am siya ng bahay ninyo. And also gusto kong sabihin sa inyo loves na ang suka ay nakakagamot ng lagnat. Ang suka loves, ihahalo nyo loves siya sa isang sa tubig na galing sa gripo. Lagyan nyo lang loves ng suka yung tubig na yun, and then yung loves yung ipampunas nyo sa mga bagets. Sa kilikili, sa singit, yan kasi loves, yan yung kailangan sumingaw sa atin. So yan loves, suka pa rin ay nakakapagpababa yan ng lagnat. I think mamula naman pong sachet, okay, may sachet na suka. So, mas maganda yung nakabote. Hindi ko alam tawag dun eh, pero wait lang, isi-search ko. Search natin. Datu. Any kind of tatak naman. Kung ano yung mabibili nyo, kung ano yung mura nyo, kung meron ng puro, di ba? Mas mura lang ang puro, like 20 pesos. Hindi ko lang sure ngayon kung magkano na siya may loves. But then, kung may mabibili kayo na puro, mas better yon. Kasi parang medyo mas mahal yata ang dato puti. Hindi ako sure, loves. Pero titingnan natin ang price. Pero tandaan niyo, loves, ang suka, maraming benefits yan. Tawag ito, sa medical field, ang apple cider loves, nakakapagpababa ng dugo, nakakapagpapayat, nakakapagpababa ng cholesterol, di ba? And then, tandaan din natin, ang suka loves ay nga, tulad ng tinuro ko sa inyo, pwede siya sa deep cleansing. Ano nga yung dato puti? Tingnan natin, loves, kung may... Ayun, ganito. Yung ganito lang, loves, yung bilhin nyo. Yung ganito lang. Yung dato puti lang. Yung maliit. Ayan, oh. Ganun lang, loves, yung bilhin nyo, maliit. Pag sa ubo, loves, ang alam ko, ang gamot
Syempre, loves, depende sa klase ng ubo yan. Kasi, loves, ang virus ngayon is iba. But then, nung nag-nursing ako, as far as sa kaalaman ko, ang ubo ay hindi nagagamot. Kundi yan ay kusang gumagaling. Pero much better, loves, painumin mo siya ng tubig. Yung tubig na, yung tubig, literal, hindi malamig, hindi mainit. Pero tubig lang siya, loves. So, ang alam ko kasi, loves, is yun ang isa sa nakakagamot. Kasi ako, loves, pag inuubo, actually, ang ginagawa ko, i-share ko sa inyo yung secret ko, kumakain ako ng ice cream. Pero syempre, loves, hindi mo po pwedeng gawin yan sa anak mo. So, ako na lang yon. Kaya, loves, yan, ay painumin mo lang siya, loves, lagi ng tubig. Pero wag naman madalas, loves. Tandaan mo rin, ang tubig, loves, ay hindi ganun ka-healthy. Kumbaga, may hangganan ang pag-inom ng tubig. Ngayon, loves, kung umiinom siya ng lagundi, baka, loves, hindi siya hiyang. So, i-massage mo yung likod niya. I-massage nyo. So, hindi nyo naman kailangan, loves, at ipahilot. Huwag nyo na siyang ipahilot. Masahihin nyo lang siya. Kunyari, loves, ito yung likod ng bata, di ba? Hahaplusin nyo lang siya, loves, na gano'n. And then, nyo lang siya, igaganyan nyo lang siya. Pakap. So, pag tinapik nyo yung kanilang baga is nakaganyan yung kamay nyo, hindi nakaganon. So, nakakap siya. Tapos, tatapikin nyo lang siyang ganyan. So, ayan. Minsan kasi, loves, sa totoo lang, kung naniniwala din kayo, minsan ang pagkakasakit kasi ng kabataan ay kulang sa haplos or parang atensyon ng magulang. So, baka naman hindi mo siya madalas nahahaplos, nayayakap, kumbaga parang nahahawakan, loves, ganun. So, dapat, loves, ganun ang ginagawa natin sa mga bata. O, kahit anong suka, loves, pwede. Bahala na kayo sa sukang gusto nyo, my loves, pero yun yung way. Ako kasi ang ginagamit ko, hindi ko naman pwede i-share sa inyo, loves, ang ginagamit ko, loves, ay sukang itim. So, syempre, loves, magkaiba naman tayo. So, ako naman ay witch, kayo naman ay hindi. So, hindi ko naman sasabihin sa inyo, my loves ko, na pwede kayong gumamit ng itim na suka ko, di ba? So, bahala kayo kung anong gusto nyong tatak ng suka. Walang problema dyan sa suka na yan. Basta ganun, loves, yung gagawin nyo. So, doon sa mga na-late na dumating, panood na lang to uli, tapos i-share nyo para, loves, maraming tao ang makaalam na ang suka, loves, ay magandang pang-cleansing. Deep cleansing, loves, ang tawag doon. Ito yung mga tipo na parang hindi na kaya ng asin-asin lang, hindi na kaya, loves, ng insenso. Kailangan na natin, loves, yung gamitan talaga ng power, nga ng suka. Yung unang panligo, mama, tunawin ba sa tubig at ilagay sa tabo? Ano, loves, ang tutunawin natin, loves? Kasi, loves, usapang suka tayo. So, ayun, Miss Josephine, ganun yung gawin mo. Hihimas-himasin mo lang yan and magiging okay na yan. Magiging okay yan. O, maglinis na kayo ng bahay, loves, kasi ngayon ang petsa ay November 12 na. Ilang linggo na lang, loves, ay magpapasko na. Alam nga naman, loves, sa huling linggo pa kayo ng December maglinis. Mag-aagahol na kayo, loves, sa oras. So, ang magiging kailangan nyo na lang nun is maglagay ng puro pampaswerte sa loob ng bahay or sa loob at sa labas ng bahay natin para may, loves ko, para may, loves ko, salubungin natin ng 2024 ng maayos. Ubod sipon. So, may ubod sipon yung baby. Pag baby, loves, I think kailangan niya ng doktor na. So, mahirap, loves, kasing magbigay ng, pag baby ang usapan. Doon sa nagtanong, Mamu, pwede din ba yan sa sasakyan namin kasi kami ay Grab driver o kaya kami ay merong trabaho at ang hanap buhay namin ay sa
tawag dito, sa pagmamaneho. Pwede yan, may loves ko, yung panghuhugas mo love sa kotse, yung sa gulong lang ha, wag mo naman i-scrub love sa buong, wag mo ibuhos sa buong sasakyan mo, yung gulong lang, pwede mo yan loves, linisan ng ganon. So, pwede naman din haluan mo siya ng maraming tubig kasi baka mag-react yung sugar dun sa pintura ng sasakyan pag natalsikan. So, dyan loves, pwede yung gulong lang ang gagamitan mo. And then, kung marunong ka naman din tansya-tansya, ganun, pwede mo loves yan ipang punas na lang po. So, pupunasan mo na rin yan sa mga upuan, ganyan, kung ano man ang pwedeng punasan gamit yung sukang may tubig. So ayun, at least nakapag-general cleaning na kayo. Mamo, paano pag marami kami sa bahay, tas kwarto-kwarto lang? Yung room nyo na lang, yung linisin mo, loves. Yung room mo na lang. Meron pa ako noon, Ma'am Maria Luisa. Huwag po kayong mag-alala, meron pa tayo ng 2024 yung apricot bracelet. So, ang pangalan ng bracelet namin na yon, loves ko, ay Dragona. So, meron pa ma'am kami noon yung Dragona bracelet para sa 2024. Pwede din panlinis ng tindahan po ang suka. Yun nga po yung sinabi ko kanina. Pwede po siya sa bahay, and then pwede din po siya sa mga business nyo or sa tindahan. Actually, ang suka kasi ay pang-cleanse lang, hindi siya pang-attract ng mga client. So, ito ay protection lang, and then ito ay pang-cleanse lang ng energy or space, loves. Sige ma'am, huwag kayo mag-alala. Dun, isingit ko lang, dun po sa Dragona bracelet natin, yung apricot po na 2024 bracelet, marami po tayo nun. So, wag po kayong mag-alala. Same price lang din po yun. Kahit po siguro magpalit na ang taon, yun pa rin po yung price namin. 400 pa rin po. So, I think makikita naman po yun nung iba na makakatanggap nito. Maganda po yung klase ng bracelet na yun. Even yung piyaw niya. And then yung dragon niya na nakalawit po. So, ayun po. So, hi Ma'am Noemi, ang maswerteng kulay for me, tulad nga po ng sabi ko sa inyo, ang lucky color ko kasi ay gold. So, in advance, ang kulay po ng kurtina ng shop namin ay gold na rin. So, pero ang pagka-gold po nito is yellow gold. But then, depende po yan ma'am sa zodiac sign nyo or sa Chinese zodiac sign nyo. Kasi ma'am, kung sasabihin ko sa inyo na gumamit kayo ng gold, but then, against siya sa zodiac sa inyo, pwede mong magkaroon ma'am ng ng problema. Pwede baka ma'am sabihin niyo sa akin, ma'am, sabi mo ganyan, pero parang hindi kami umangat. So ma'am, na lang siguro, PM na lang po tayo pag ganyan po. Opo, Leo po. Ang susundin ma'am natin dyan is yung Chinese zodiac sign po. So, ayun mga loves ko, naituro ko na love sa inyo ngayon ang cleansing. Sa mga susunod na araw, loves, pag sinipag-sipag ako, loves, ang isa naman, loves, isi-share ko sa inyo is kung paano kayo makaka-attract, loves, ng mga kliyente, ganyan, or paano kayo, loves, ay, anak, oil yan, Hindi ko sure. Kung paano kayo, loves, makaka-attract ng mga client, kung paano mauubos ang tinda nyo sa loob ng isang araw. Siguro may loves ko, maya-maya loves ko, mag-aano lang ako, papahinga lang ako ng onte. Pagtapos loves, magla-live uli ako para loves doon. Paano nga ba tayo makaka-attract ng kliyente sa sobrang dami ng online seller? Ngayong nalalapit ang panahon ng Kapaskuhan.
Yun lang, Ma'am Poon Mars. Hindi ko po sure, Ma'am, kung kailan po ulit ako magpapa-meet up. Ang lucky assign, Ma'am, ako ngayong November So, hindi, Ma'am, ako pwede pong lumuwas. And, yun nga po, sinusunod ko po kasi yun, Ma'am, pag ganun po. So, ayun, loves ko, kita-kita tayo mamaya. Uli, sa pagbabalik po ng live ko po. So, ayan, ma'am, gayahin niyo po yan, ma'am, and i-apply niyo po yan sa sarili niyo. Huwag po kayong magsawa. Gumamit ng suka. So, yung suka na yan, ma'am, ang makakaalis ng blockage sa buhay ninyo. So, ayun, ma'am, hanggang dito na lang po, mga ma'am, sir, mga loves. So, mamaya na lang uli. And maperang gabi sa inyong lahat.